Bilisan mo, mamaya na yan. Balasan na, balasan na. Wait muna, yung paya muna natin. Paya, 100. Ayan. Tapos yung first 3, 10. 10 first 3. Ayan. Okay. Balasan mo na. Saglit. Tagal! First 3 muna, first 3. Ano? Alas sa akin. Alas Jack. Otso! Talo ka! Ano ba yan? Sige, balasa. Tagal lang. Nakangati na yung kamay ko eh. Uy, alam mo ba? Ano? Nabalitaan mo na ba yung anak ni Aling Kuring? Bakit ano meron? Yung anak niya daw, yung babae yung maganda, yung makulot yung buhok, Oo. may dyslexia daw. Dyslexia? Ano yan? Sakit ba yan? Hindi. Hindi yan siya sakit. Ang dyslexia is a learning disability na mahihirapan sa pagbabasa at pagsusulat. Yun yung mga bata na ganun. Hindi dahil hindi sila marunong magbasa, bobo na sila. Meron talaga mga bata na hirap mag-process. Yun yung dyslexia. Hirap mag-process ng mga words and mga letters. Kaya sila nahihirapan magbasa at magsulat. Ayon nga sa nabasa ko na article or research, 5 to 10 daw ng 5 to 10% ng population worldwide ay may dyslexia. Ganun pala yun? Oo. Akala ko kasi dati yung mga batang di marunong magbasa ay tamad at saka bobo lamang. Hindi. O ano na? Tapon na. Tagal naman. Hindi. Yun nga yung misconception, yung common misconception ng lahat. Kasi akala nila, yung mga batang hindi marunong magbasa at magsulat, bobo na. Pero hindi yun. Kaya dapat alam natin talaga yung importance or alam talaga natin yung meaning ng dyslexia. Ito. O ano yan? May natagal muna. Ay, oo. Yun. Grabe. Bakit parang walang alam yung mga tao tungkol dito? Yun nga eh. Ang dami pa rin misconception. Yung iba, iniisip na ang dyslexia yun yung mga bata na tamad at bobo. Pero in reality, dyslexia is the most common learning disability. Alam mo, sa 10 na bata, may isa doon, may dyslexia. Kawawa naman siguro yung mga bata. Siguro ang hirap niyan sa school. Lagi siguro silang nabubuli. Oo nga eh. Alam naman, tapo na. Ay, kasi siya, ito na. Pero actually, may mga paraan na para matulungan sila. Pero hindi siya curable ha. Curable? Ano yan? Kung ano nga, ay yung pinapainom ng gamot para maging okay yung bata. Hindi yun siya curable. Ang learning disability, yung dyslexia, kailangan lang siya ng tamang gabay, ng maagang gabay, ng proper support, at learning strategy. Tsaka patience na rin kasi yung mga batang ganyan makukulit talaga. Tapos, yun. Magiging mahusay sila na bata. Tsaka may pag-asa na maging successful sila. Katulad nung pinanood ko na movie na Every Child is Special. Maganda yun. Yung guro doon may dyslexia. Tapos, naging successful. Naging guro. Tsaka, siya din yung naging gabay ng mga bata na may dyslexia para matuto yung mga bata. Ang ganda ng movie na yun. Talaga ba? So, hindi hadlang ang dyslexia o hindi ibig sabihin wala na silang future. So, teka, saan ba makikita yung movie na yan? Ano nga ulit title na? Yung movie na pinanood ko? Ano yung tinapon mo? Ay. Yung movie na pinanood ko? Yung Every Child is Special. Bigyan kita ng link. Maganda yun. Sige, sige. Ang importante kasi, may early gabay sila. Tsaka,
bigyan ng instruction. At yun, kapag kasi matuto sila magbasa, magiging motivated sila. Motivated sila. Ay, hindi pala, tapal pala ito. Ay, motivated sila. At yun yung paraan para maging successful sila. Pero, panoorin mo yun ha. Sundan kita ng link. Ang ganda nun talaga na story. Masasabi mo talaga na hindi pala dapat maging 6. Oh, hindi. Daya mo. May tres ka pa. Hindi yan. Hindi yan. Walang dayaan. Ayusin Ito. mo. Pero sure ako. Maganda yun. Ala, tong Ako na. Daya. Isa pa. Sige, isa. Oo. Pero dapat sulit eh. 1,000 oh. 1,000. Laki, sige. Saan? Ayan. Sure full na yan. Dami mo nang panalo, tiya. Oo nga. Pero yun ha. Yun yung sinasabi ko sa iyo. Maganda yung movie na yun. Panoorin mo. Papanoorin ko yan mamaya. Sindan kita lang din. Send mo sa akin. Huwag mo kalimutan. Tsaka ikalat mo na lang din na yung anak ni Aling Kuring, hindi yung bubo. Parang alam ng mga tao ba, hindi niya ma-gel si Aling Kuring. Kawawa naman kasi yung bata. So, kung matutulungan sila, ano magiging kinabukasan ng anak ni Aling Kuring? Imagine mo, kung maayos yung paggabay at saka suporta sa anak ni Aling Kuring, magiging successful yung bata na yan. Magiging engineer or scientist. Hindi ba bang mga mararangan na trabaho? Ano mo ba? Kailangan mo ba si Albert Einstein? Oo, yung scientist na sinasabi ng anak ko. Oo, yun. Alam mo, may dyslexia yun. Talaga ba? Oo, may dyslexia yun. At alam mo ano yun? Ano nga yun? Scientist na. Wow, Pakatalino pa. so ibig sabihin, hindi hadla ang dyslexia sa future at pangarap ng mga taong may ganyang disability. Oo, pero kulang yung braha. 9 lang yung sa akin. Ay, Oo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lang. sorry! balik mo. Naano kasi ako sa sa dyslexia na yan. Maganda kasi yung topic natin. Maganda talaga yung i-topic natin yung dyslexia para hindi ma-judge yung mga bata na magaling na mga ganyan. Pero, yun nga. Si Albert Einstein. Ang dami pang mga scientist na may mga dyslexia. Pero, tingnan mo, ang galing. Ang talino. Ang taas ng narating. Sa may mga inclusive education na may inclusive education talaga. Tsaka magandang guro. Maayos na guro yung kayang gabayan yung mga bata na may mga learning disability na mga ganyan. Makakamit talaga ng mga may batang dyslexia yung potential nila. Kagaya talaga nung napanood ko. Galing mag-grow ng bata. Galing ng visualization. Ang tapon mo. 13 ba sa akin? 2, 4, 6, 8. 10 na naman! Mali na naman! Dapat 13 sa'yo, 12 sa akin. Hindi, 13 sa'yo. 13 sa akin, tapos 10 lang ito. Ayusin mo. Ano ba yan? Parang nadidistract kasi topic natin Doon na kasi, kasi naaawa ko dun sa anak ni Aling Kuring. Nakaawa talaga yung mga bata ko yun. Lalo na para talaga pag yung mga tao walang alam. Judge lang man dyan. So, anong gagawin natin bilang isang magulang at bilang kapitbahay na rin? Simple lang. Huwag husgahan. Instead, suportahan. Bigyan ng gabay. Mga batang may ganyan. And also, spread awareness na dyslexia is not laziness. And encourage parents to seek professional help and also teachers to have
yun, learning strategies, teaching strategies, and methods na magagabayan yung mga batang may ganyan. Kawawa naman sila. So, pag may naririnig akong ganyan, next time, hindi na ako mag-iisip ng masama. Then, I tell everyone na yung mga taong may dyslexia o yung mga batang may dyslexia is kailangan nila o deserve nila ng understanding from us kasi hindi rin madali yung pinagdadaanan nila. Tama yan. Tapos, Talaga ganyan. Para yung ibang mga chismosa dyan, alam nila na yung dyslexia is not laziness. Yung kailangan ng mga batang may ganyan na suporta at gabay ng magulang at guro. Para maging mabuting bata at maging maayos na bata. Yung mga ganyan. ay ka na. Oh, yun nga. Kaya sa akin to. Hindi, ako ang tapo yan. Tagay mo, hindi ka nagtagay ba kanina ka pa? So, Yun, huwag husgahan yung mga batang may ganyan. so, kailangan na lang talaga natin intindihin yung pinagdadaanan ni Aling Koreng at saka nung anak niya. Oo, at saka sabihan mo yung anak mo na bully ha. Na huwag i-bully yung mga batang may ganyan. May nakita ko yung anak mo, may binuli na naman. Hindi yung may dyslexia, pero yung batang doon sa kalye lang natutulog. Grabe talaga yung anak mo. Pasensya ka na. Pagsasabihan ko yan mamaya pag uwi. Basta sabihan mo na yung dyslexia is hindi yan bobo na bata ha. Lagot sa akin yung pag uwi. Ayan. Ayoko na. Daya! Ayoko na. Kunin mo na yan. Basta ano na ako ng 100 sa'yo. Daya na yan. Kasi walang sinain doon sa bahay. Alam mo naman yung asawa ko, pabigat. Sa akin Ako- yung pera. Anuhin ko muna yung anak ko. Hanapin ko man muna. Mapagalitan yun. Sa pagsasabihan ko na instead awayin niya yung anak ni Aling Koreng, kaibiganin niya lang at tulungan na lang niya. Tama talaga yan, Mari. Ayan. Ayusin mo yung pamumuhay niya. Sige na. Galing talaga sa'yo. Yung asawa mo patugan. Ano ba yan? Sa akin na to. Sa'yo na yan. Sa akin na to. Akin na to.